Magandang araw mga kaibigan. Sa araw na to, tatalakayan natin ang ibig sabihin ng pirma ni Vice Presidente Lene Robredo. Ang video nito ay hindi paninidang puri. Ang purpose ng video ito para mabigyan ng kaalaman ang mga Pilipino para maging basihan nila sa kanilang pagboto ng tamang presidente na mailuklok sa taon 2022. Ang interpretasyon at analysis ng kanyang pirma ay nakabase lamang sa malalim at malawak na kaalaman ng iyong lingkod. Tara na, gagawin na natin. Ito na ang ating analysis at interpretation sa pirma ni Vice President Robredo. Kung tingnan nyo sa kanyang pirma, ang unang stroke ng kanyang pirma ay hango sa kanyang maiden name na Hirona. Na-emphasize niya ito capitally. Pero nagkaroon siya ng stroke mula sa baba. Tapos nag-create ng malaking bilog at hindi nababasang other characters or other letters na bumubuo sa apelyido na Hirona. Tapos naisulat nyo yung letter M na nababasa at hindi na masyado mabasang letter L. At itong stroke na ito, nag-represent ito ng kanyang middle initial na hango sa kanyang middle name na Santo Tomas. Pero ang stroke na to na also unusual na nagawa mula sa last stroke niya dito sa kanyang pirma na nag-create din ng hugis triangle pagkatapos at binalik niya para utilize ang line na to sa bar ng letter T at nagtatapos na pataas at papuntang kanan. May mga positive at negative influences ang kanyang stroke sa kanyang pirma at nangyayari ito in the subconscious level. So, ibig sabihin, ang mga influences na to, wala siyang kaalam-alam at hindi niya nakokontrol dahil ang lahat ng influences na nandito sa kanyang pirma ay nakaprogram sa kanyang utak. Pero yung mga influences na yon may maraming sources. Number 1, family orientation. Number 2, personal beliefs. Number 3, educational background or educational attainment. At marami pang iba. So sa pirma ni Vice President Robredo, maraming mga influences na nanggaling sa kanyang family. Secondary na lang yung sa kanyang educational attainment at ang kanyang personal beliefs. Ang kanyang loop sa letter G na emphasize ng malaki, ang depressed line sa letter G, kitang-kita sa kanyang mga pirma dahil hindi lang ito ang kanyang pirma na hinimaymay ko, kundi yung mga iba pa. Ito lang ang pinaka mas consistent na stroke based sa kanyang mga previous signature. Dito naka-emphasize ang M pero hindi na masyado naka-emphasize as capital letter. Yung L, ganun din. At ang letter T
So, mayroon din ditong triangle. At kung tingnan nyo, ang kanyang stroke ay graduated mula sa malaki hanggang paliit. Tapos, lumaki ulit. Tapos, hanggang sa paliit ulit. Pero kung tingnan mo ang kanyang base stroke, bahagyang naka-align sa hidden line every time na tayo magsusulat. So, alamin na natin ang ibig sabihin ng kanyang strokes sa kanyang pirma. Ang ibig sabihin ng kanyang stroke sa kanyang letter G sa Hirona, itong malaking loop, nag-emphasize ito ng kanyang intellectual capacity. So, ibig sabihin, pinapakita niya rito na meron siyang angking talino. At kung paano siya mag-isip. Makikita dito kung gaano siya kasigurado sa mga naisip niyang ideya o sistema. Dahil nagre-represent ito ng comprehensive thinking. Itong stroke naman na to, nagre-represent ito ng kahinaan sa kanyang emotional aspect. Dahil pag may ganitong stroke sa perma ng isang tao, ibig sabihin, hindi siya masyado makapag-express ng kanyang emotion verbally. May tendency na itago niya lang kung anong mga problema niya. Dahil naka-emphasize ang letter G sa kanyang apelyido, sa kanyang pirma, at ginagamit niya ang kanyang apelyido una sa kanyang pirma, ibig sabihin niyan, malaki ang influence ng kanyang tatay sa kanyang buhay, lalo na sa kanyang chosen field of career. Kaya lang, dahil hindi pantay ang pagkasulat niya sa kanyang apelyido, sa kanyang pirma, ibig sabihin niyan, kahit na may malaking influence ang kanyang tatay sa kanyang buhay bilang abogada, ang gusto niya mangyari ay gagawa siya ng sarili niyang paraan para makilala sa larangan ng abogasya at politika. Pero dahil nagkakaroon ng ganitong stroke na mula sa malaki hanggang paliit, tapos malaki hanggang paliit, nagre-represent din ito ng mga inconsistencies sa kanyang plano sa buhay. Minsan, sigurado siya, minsan, hindi. Dahil sa dami niyang ideas na gusto i-implement. Pero ang problema, nahihirapan siya ma-express ang kanyang idea para madaling maintindihan ng tao. Para magkaroon ng solusyon sa kanyang problema, kailangan niya lang i-emphasize ang Hirona na nababasa o pwede niyang i-modify ang kanyang signature. Instead na Hirona ang kanyang ginagamit, gagamitin niya yung Robredo. Kung tingnan niyo dito sa pagsulat niya, naka-align, so ibig sabihin niya, mayroon siyang panindigan. Kaya lang nagkakaroon ng kakaibang stroke na pababa, ibig sabihin niyan, dahil sa kanyang panindigan, nagkakaroon siya ng problema. Dahil ang kanyang panindigan, nagiging burden para sa kanya. Pero, this is just a temporary state of mind.
kung i-modify niya ang kanyang pirma, mawawala ang burden sa kanyang mga desisyon at mga bagay na gusto gampanan o mga responsibilidad na kanyang gampanan. Ang pag-emphasize ng signature na hindi nababasa, ibig sabihin niyan, pwede kang magiging subjected to temptation, corruption, o panloloko. Pero hindi ikaw, kundi ang mga tao sa paligid mo. Kaya kung gusto mo mag-get rid yung mga taong yon, make your signature legibly written. At itong last stroke sa kanyang pirma, this is a waste of time and energy. Pwede naman kasi kung halimbawa, this is letter T, bakit mo pa ibalik? Dapat ang bar ng T, independent sa last stroke ng kanyang pirma. Dahil ang ibig sabihin nito, hindi niya alam, paulit-ulit niyang na-misutilize ang mga opportunity sa buhay niya. Kumbaga, in the subconscious level, gusto niya magsayang. Pero in the conscious level, ayaw niya mangyari yon dahil hindi niya matanggap na bawat oportunidad lalagpas sa kanya. Pero our greatest enemy is our subconscious mind. Kaya sa mga stroke sa pirma, ina-avoid yung ganito. Dahil bago mo ma-achieve yung success, marami ka munang mapagdaanan na problema. Or marami ka munang mapagdaanan na complexities or struggles. So ito naman, yung triangle na to. Although ang triangle, minsan positive din ang meaning, pero minsan negative din ang meaning. Depende kung saan papunta yung patusok nito. So, kung tingnan mo sa pirma ni Vice President Robredo, mabuti siyang kaibigan pero masamang kaaway. Napakabait niya pero masama magalit. Mahirap i-control dahil makikita dito na pag masama ang loob niya, kinikip niya. Lumalabas lang pag galit siya. At sa ganitong laki ng kanyang stroke, nag-represent din ito ng pagkamatigas ang ulo. Ibig sabihin, mayroon siyang sariling disposisyon, mayroon siyang sariling idea. Kaya, minasyan lang siya makikinig. Dahil alam niya ang ginagawa niya. So sa ganitong stroke, dito naman makikita yung pagiging methodical thinker niya. So ibig sabihin, bago niya gawin ng isang bagay, kailangan mayroon siyang sariling sistema or metodo para maayos ito or para magawa ito successfully. Pero dahil graduated siya, so hindi siya consistent. Mas maganda pa na pantay ito para magiging consistent. Ang itong stroke naman, nagrepresent ng pagiging exploratory. Ibig sabihin, open siya to learn new things, to improve her personality, her capacity, and or any other aspect. Sa ganitong stroke,
nagrepresent ito ng exploratory thinking. Ibig sabihin niyan, open siya to learn new things, to make herself capable in whatever duties and responsibilities she may takes. Kaya lang, itong stroke parang naging sagabal sa kanyang pirma. Dahil kung tingnan natin, married siya kay Jesse Robredo. So, kailangan i-utilize niya yung apelyido ng kanyang asawa. Kasi kung tingnan natin sa kabuuan, in the subconscious level, ini-emphasize niya na kaya niya ang buhay niya kahit siya lang. Kaya niya buhayin ang mga anak niya kahit siya lang. Kaya sa ganitong signature, hindi importante sa kanya na may kasama sa buhay. So, ibig sabihin, in the subconscious level, she accepted na magiging single parent. Dahil nagpapakita siya dito ng kalakasan ng kanyang tinatawag na animus or pagkalalaki ng isang babae, o ang tawag doon sa Carl Jung psychology, the unconscious masculinity of a woman. Very dominant ang kanyang unconscious masculine, kaya nakikita sa kanyang pirma na malakas ang kanyang personalidad dahil nagra-radiate siya ng vibration ng isang matipuno, malakas na lalaki. Kaya lahat ng responsibilidad ng isang lalaki kaya niyang gawin or kaya niyang gampanan. Marami pa akong nakikita na influences sa signature ni Vice President Leni Robredo, pero sikreto niya na yon. Huwag na natin halongketin pa. Respeto sa kanyang personal privacy, hindi ko na kailangan sabihin yon. Amat sa panonood, sana may natutunan kayo sa pirma ni Vice President Robredo. Abangan nyo ang mga susunod ko na video dahil marami pa tayong i-analyze at saka i-interpret na mga pirma ng mga presidentiables at saka vice presidentiables. Kung matapos natin ang ating analysis sa kanilang mga pirma, idagdag natin ang mga kandidato sa pagka-senador. O kung mayroon kayong mga suggestions na pirma na gusto nyo basahin, gawan ko ito ng video at ipublish natin dito. Hanggang dito na lang. Salamat sa panunood.